morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lakasan natin ang radyo at sabay-sabay na sumigaw ang buong sambayanan ng Ching Positive. Ito na po ang yugto na tinatawag nating Buhay Mo, Inspirasyon Ko. Kilalanin po natin ang isang chemical engineer na nag-top sa board exams pero binayaran ng napakaliit na sweldo sa una niyang trabaho. Ano ang ginawa ng isang chemical engineer para mapabilang sa matagumpay na top 19 elite global ambassadors ng isang networking company? Please welcome to Ching Positive, Jogi Guillermo. Good morning. Good morning. Good morning, good morning, Jogi. Christina, good morning. Yes. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito. Sige, Christina, first question. Siguro kasi, Jogi, alam mo, mahirap for us to process kung paano ka naging underpaid. Okay? Given us, nakalagay nga dito na isa kang chemical engineer. Di hamak na talagang mataas na kurso yan. And I'm sure, ibang klase din yung, sabihin natin, yung pinagdaanan mo para makamit mo yung title. Not just the title, but even yung, di ba, yung mga exams na kailangan mong ipasa. How did that happen na underpaid ka sa una mong trabaho? Akala ko nga lang dati kasi pag nakatapos ka, tapos na. Hindi pala. Pag nakatapos ka, umpisa pa lang. tapos ka rin. Oo. Yung father ko, kailangan siyang pumunta ng Saudi para mas lumaki yung sahod, para mas masuportahan kami. Ilang taong ka no pala? I was grade 2 nung umalis siya. Wow. He worked there for 16 years. Wow. And once a year siya umuwi, 1 month per year. So lumalabas 16 months ko lang siyang nakasama talaga. So tumanda ako sa picture. So technically, you are an OFW child. Yes. Anong nararamdaman ng isang 8-year-old na may alam mo ba na matagal siyang mawawala? Hindi eh. Kaya nga gusto ko malaman ano yung konsepto yung proseso. Oo. Basta aalis daw yung father ko and then para daw mas maraming laruan and pagbalik niya sigurado daw mas maganda yung buhay namin. Kaso nga lang syempre pag bata ka lagi mong tinatanong na kailan uwi si Papa? Kailan uwi si Papa? Wow. So malapit na gano'n lang. Tapos hanggang sa yun nga dumaan ng 1 taon, 2 taon hanggang sa naging nakasanayan na rin. Kaso, syempre pag nakikita mo yung mga friends mo na pag may event, kompleto sila. Yun yung medyo naging kulang. Kaya sabi ko, gagawin ko ang lahat talaga para maging buo yung family namin. So, how was that like nung pagbalik niya? And syempre, masaya na. Kompleto na kami. Yun pala, syempre, kailangan pa rin mag-work. Hindi naman porkit wala na siya doon. Sabihin, mag-stop na rin siya mag-work. Kaso ang problema is, in a way, may edad na siya. Hindi na siya makahanap ng trabaho sa Philippines. Iba na yung orientation dito. So, ang ibig sabihin, 16 na taon na nagtrabaho, pagbalik dito, ubos din. Yeah, yung naipon nila for 16 years, naubos in just 6 months. Wow! That's crazy. So, ako na talaga, ako yung naging breadwinner sa amin. Kaso nga lang, ang dilema ko is, sa sahod ko, malabo. Pinakamatinding pagsubok na dinaanan mo nung, syempre, di ba, question mark yan liit ng sweldo ko, tapos nothing is really working. You've been trying your best, di ba? Pero wala pa rin nangyari. Ano yung pinakamatinding pagsubok na dinaanan mo talaga? So yung lowest point ko is nung one time na nagkasakit yung mama ko. Nagkaroon siya ng problem sa heart. Yung wala kang magawa. So kailangan lang humingi ng tulong sa kamag-anak sa US. Alam mo, Christina, this is a really typical OFW, no? Yung talagang hindi lang nangyayari sa Pamilya Jog at marami tayong mga manonood ngayon at nakikinig ngayon. I'm sure. Nakaka-relate kayo. Oo. At yung mga tao ngayon nandun, maari ito'y kapulutan nila talaga ng aral. Totoo yan. Okay, so now, Jogi, ano na yung naging diskarte mo? Given that failed na nga lahat, di ba? Yung 2 attempts to actually generate income, hindi, sabihin natin, it fell through. Anong diskarte mo na? One Thursday night, I received a call from a friend ng college days. Hanggang sa mayroon siya daw na-meet na engineer din, about my age, na was making big 6 figures per month. Pag ganyan kasi, I believe kaya yumaman na isang tao, bakit kumikita ng maganda? Kasi meron lang siyang alam na hindi ko lang alam. So, kailangan ko lang alamin ko ano yun. Kasi meron din silang ginagawa na hindi ko lang ginagawa. So, yun pala, networking. So, nung una, ayoko kasi sabi ko, hindi ko yan linya. Kasi dalawa klase ng tao
may career-oriented and may result-oriented. Okay, ulitin natin. Career-oriented and result-oriented. Oriented. How would you differentiate the two? Yung career-oriented, eto yung after your schooling, syempre gamitin mo yung pinag-aralan mo. And to the point na it doesn't matter kung magkano income mo, importante masaya ka sa ginagawa mo. Okay, Yun oo. Galing ako doon. Parang madaming taong nanlilinya sa ganyang category. Hello. Okay. Nag-enjoy pero every paycheck, yung pera, dumadaan lang sa kamay. So ano naman yung result-oriented? Ito naman yung, it doesn't matter kung anong ginagawa mo, basta moral, legal, ethical. Importante yung take home mo for your family. So nung nakita ko yung resulta nitong tao na to, sabi ko gusto ko yan, kahit di ko niya yan, gagawin ko talaga yan. Hanggang sa pinag-aralan ko siya. Kasi kailangan yun eh. And I believe you have to master your craft. And kailangan mong matuto sa ibang tao. Kasi the fastest is to learn from other people's experience. Yun ang alam ko. Okay, so, And how would you make sense of yung discovery na kailangan mo pala talaga mag-transition? Diba? And to really set aside kung ano man yung pinag-aralan mo. At saka you have to remember, Chinky, mataas yung tinapos ni chemical Jogi, diba? engineer Chemical engineer siya. Kasi pinaka-problema ko dun yung unang-una yung pride ko eh. Kasi syempre, 'di ba, I'm a professional. Yes. 'Di ba? So, kumbaga ano sasabihin ng mga friends ko, bakit nandiyan ako sa ganitong klaseng linya. Pero sabi ko nga, you have to swallow your pride. Okay, Jogi, pwede maikwento ng mabilis, no? Yung ngayon, kung ano yung ginagawa mo. Oo. Now I'm involved with AIM Global. So nag-start ako May 2009. Sabi ko, that was my birthday month, yung May. So sabi ko, gagawin ko to para next year iba naman ang birthday ko. So invited a few of my friends and good news naman po, lahat din sila ayaw nila ulit. Ayaw nila ulit. Same na naman. Aborin. Ganun din. Yung first 66 ko, hindi naniwala. Binilang niya. Grabe. Ika 67 yung naniwala. From Davao naman yun. By the name of Mr. Jun Agaraw. Okay. So itong Jun Agaraw, dating embalsamador to. In a matter of embalsamador. Katakot. In a matter of 3 months, talagang lumaki yung network niya. Okay. Nagkaroon siya ng first car niya, yung Montero Sport. Wow. And then 6 figures per month na rin siya. Oo. And then ngayon na siya, 3 sasakyan, latest car niya is Hummer. Wow. You know, Hummer? Martilyo. Of course. Ano yung tao mo? Yeah, direct ko to. Wow. Yan. And then nakapagpatay na rin siya ng bahay sa Davao, malaking bahay. Okay. So nakakatuwa kasi yung dati niyang background. Oo. Ngayon iba na. So yun yung nakakatuwa kasi nakatulong ka na rin. Yung isa kong friend, yung kay 68 ko, pangalan is Michael Ditan. Nagkita kami, galing siya ng US. Pagbalik, na sama ko dito. In a year, nagsi 6 figures na rin siya per month. Okay. So kung itong mga nakausap mo, kahit na 66th or 67th and 68th sila, paano naman ikaw? 'Di ba? Kung nakatulong ka sa iba, paano naman na bago ang buhay mo? Because I think, Chinky, bago ka makatulong sa ibang tao, I think it's important na okay ka na rin sa mga pangangailangan mo. Everything should be covered before ka pa mag-abala, 'di ba, na tumulong sa iba. So ano yung mga naipundar mo? If we're talking about yung mga natulungan mo, nakapagpatayo ng bahay, may ganitong klaseng sasakyan, where does that leave you? Now I have 4 cars. Yes. Can I borrow one? Okay. Yung first ko is Pajero. Second ko is Tucson. Okay. Yung third ko is yung sports car na Nissan 350Z. And yung fourth ko is Hummer din. Okay, the reason why pinag-usapan natin to Chinky is because we want to highlight the fact na results-oriented siya. Okay? So definitely gusto niya yung end result. Kung ano man yung outcome, 'di ba? Kung ano yung yung mga naipundar mo. Oo. Ano naman ang feeling na wow, 'di ba? Parang from being career-oriented, you shifted to being results-oriented and yan na yung mga nakikita mo ngayon pag uwi mo sa bahay. Kasi naniniwala ko na kahit na hindi ko ginagamit yung profession ko, I'm still a chemical engineer. So pwede kong balikan siya. Pero importante sa akin kasi is yung sa family talaga. Oo. So nung una yung wife ko, ayaw niya ako ulit mag-network na ulit. Pero dahil nasa kanya na yung ATM ko, mahal na daw niya ako. Ay, nako. Meaning, di ba, importante pa rin, resulta pa rin. Pero sa parents mo naman, interested ako sa parents ngayon. Ano naman yung kay Pep, mama, papa?
Siyempre, di ba, una, sila negative. Kasi sabi nila, sinayang ko daw yung career ko, yung pagiging engineer ko. So, pero nung siyempre nag-aabot ka na, mag-iiba talaga yung timpla. Ano sabi? Anak, paano sumali dyan? Naks naman. Sabi sa akin, buti na alak, hindi ka nakinig sa akin nung nagsimula ka. Alam mo, pinapakita namin yung mga pictures talaga. Iba, alam mo, I'm sure yung feeling ba? Ano ba ang pictures na nakita natin sa screen for the benefit of our radio listeners? Yung mga pictures na nung paano siya nagsimula, tapos paano ngayon siya nag-abroad, na bago yung buhay niya, kasama yung mga pamilya niya, nag-abroad lang siya. Travel, di ba? Parang anong nararamdaman mo ngayon, Jogi? Anong nararamdaman mo? Cloud9 talaga ako ngayon. Kasi hindi ko na-expect naman na ganito rin yung mangyayari sa akin. So, nung umpisa kasi, sabi ko, susubukan ko lang. And sabi nga, hindi mo malaman para sa ito hanggang di mo sinubukan eh. So, yung family ko nga, nadadala ko na sa lugar na hindi namin dati napupuntahan and nakakapagbakasyon na kami. So, I've been to US na rin, Europe. Kakauwi ko lang galing Kuwait. Wow. And then, basta overwhelming yung feeling ko. Okay. Ano mapapayo mo naman sa mga tao ngayon? Medyo siguro ganun din. Transition, di ba? Tapos sabihin natin, career-oriented masyado and disgruntled sa sa salary na tinatanggap nila every month. Pero they feel na meron talaga silang potential to make more. Sa mga nag-iisip ngayon na if sa career na kinuha nila hindi sila happy or yung result nila hindi nila gusto, well, you just have to be open-minded. Kasi if you close your doors sa ibang opportunity, hindi mo makikita yung para sa kung saan ka para talaga. So, kung na-encounter mo yung ganitong klaseng business, well, sa akin, you have to, tignan mo lang. Pag-aralan mo. Kasi wala namang mawawala eh. And ang pinakamahirap kasi is, what if may mangyari sa'yo at hindi mo tinry? Wala ka magiging successful. Ano yung kukwento mo? Yeah. Sabi nga you have to be tested in life for you to have a testimonial. Wow. Love that. Nagbigay ng buhay, ng inspirasyon na huwag kayo talaga mawawalan ng pag-asa. Kahit na nag-transition kayo, marami kayong best bumaksak. Si Jogi, tumayo muli, ngayon ay naging matagumpay. Okay? Parati namin sinasabi sa programang ito, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.